Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat, and I mean naimbag nga talaga. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Ito na po ang pinakahihintay nating lahat. At pag sinabi kong lahat, hindi lang po na mga pro-BBM o pro-government. I'm sure pati mga pro-Duterte at lahat ng mga DDS at kahit yung mga Pilipinong nonchalant na naghihintay sa balitang ito, nandito na po. Sabi po dito sa Pilipinas Today, arrest warrant versus Digong, inilabas na ng ICC. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sabado ng umaga, Marso 8, at ang Philippine National Police o ang PNP ang itinakdang magsagawa ng pag-aresto ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Pilipinas Today. Ayon sa kanilang balita, inilabas ng International Criminal Court o ng ICC ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte ng Sabado, March 8. Isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport nitong March 7. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, umalis si Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi ng March 6 patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight number PR-2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, March 7. Kasunod ng pagbaviral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte. Sa international news reports na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabing kukumustahin nito ang mga Pilipino doon. Sinabi pa ng source na ang Philippine National Police o ang PNP ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Si Digong ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay umano sa libo-libong katao, kabilang ang drug personalities sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat na kasama rin sa investigasyon ng ICC si VP Sara matapos ituro ng dating police at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad. So, coincidence lang ba yung pagpapalabas ng warrant of arrest ng ICC at ang pag-alis ng mag-amang Duterte patungo ng Hong Kong? Dahil sabi dito, sila daw ay mangangamusta ng ating mga kapwa Pilipino, kasama na siyempre mga OFWs sa Hong Kong. Pero ano yun? Nagkataon talaga? Tugmang-tugma naman sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC? Saka yung pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama pa si VP Sara? Sabi kasi magkakaroon ng rally para i-promote yung kanilang mga senatorial ball. Kaya lang, ang nakakapagtaka nito, si VP Sara, pag may rally ang PDP laban, recorded message ang pinapadala niya. Well, correct me if I'm wrong. Baka umatid na rin si Sara Duterte ng ibang rally ng PDP laban. Kapag ganon, okay lang na sumama siya sa Hong Kong. Pero kung hindi pa siya umaattend sa mga rally dito sa Pilipinas, bakit bigla siyang sasama sa tatay niya para ikampanya ang mga senatorial balls ng PDP laban? At kung magsasagawa nga ng rally para sa mga senatorial balls, bakit walang kasama ni isang kandidato ng PDP? Hindi ba dapat isinama man lang si Bato de la Rosa at si Bongo? O nagiging masyadong halata kung isasama si Bato de la Rosa dahil kasama po siya sa iniimbestigahan ng ICC? Yung bang pagsama ni Sara Duterte sa kanyang ama, hindi ba pagdududahan? So as usual, marami pong nagsabing fake news yan. Kasi hindi pa naman naglalabas ang mainstream media ng balita tungkol dito. At kung magbabasa kayo ng comment sa page ng Pilipinas Today, ang dami pong nagsasabing fake news nga. So wala nga bang balita sa mainstream media? Ayon po dito sa Rappler,
ICC arrest warrant for Duterte out. Ito po ay inilabas nila kahapon, March 8, ng 10:20 ng gabi. Ayon po sa kanilang balita, 2 weeks ago, there had been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. So ibig sabihin 2 weeks ago pa lang, meron ng bulong-bulungan na maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, matutunugan yan ng kampo ni Duterte. Kaya agad-agad silang nagplano na magkakaroon sila ng meeting kasama ng mga OFWs at mangangamusta daw sila. Kasama si VP Sara at manghihikayat na iboto lahat ng kanilang senatoriable. And that was 2 weeks ago. Sabi pa dito sa Rappler, an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court or ICC against former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, but this could not yet be independently verified. The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. So sinasabi din po ng Rappler na hindi pa verified itong sinasabing naglabas ng warrant of arrest ang ICC. Pero alam naman po natin ang mga news agencies natin. Matitinik po yan. Mag-uunahan po yan sa balita. Meron silang mga insider na mag-feed sa kanila ng balita. So paano malalaman ng mga news agency na meron ng arrest warrant? Kasi kung matatandaan natin, September pa yan last year, nung ibinalita ni former Senator Sonny Trillanes na paparating na daw ang ICC sa bansa para mag-imbestiga at malapit na rin yung arrest warrant. Lumipas ang mga buwan, wala pong nangyayari. So, nakampante ulit ang kampo ni Rodrigo Duterte at sinasabing hanggang salita lang yan, ICC na yan. Hindi ba't hinamon pa ni Rodrigo Duterte sa isang congressional hearing na bakit ang tagal daw ng ICC? So ngayon, sinasabi na nag-issue na daw. Although, sabi nga ng Rappler, wala pang official announcement. Pero may karugtong po yun ha. Wala pang official announcement, but the ICC may not necessarily issue one. Ibig sabihin, nasa ICC na yon. Pwede silang maglabas ng announcement, pwede rin hindi. Sa tingin ko, bakit pwedeng hindi? Para nga naman hindi matunugan ng mga akusado at baka tumakas at hindi nila mahuli. Yan nga ang nangyari ngayon. So, tumakas nga ba ang mga Duterte o may pupuntahan lang sila sa Hong Kong para makipagkita sa ating mga OFWs? That information had apparently been leaked to the Duterte camp. Whether deliberately or not is unclear. So alam na ng PNP yung arrest warrant at ikinakasa na nila yung pag-aresto kay Duterte. At alam naman natin na kahit papano meron pa rin mga galamay si Rodrigo Duterte sa loob ng PNP. At kung sino man ang naglabas sa Duterte camp ng balitang ito, hindi na po natin malalaman. Ang importante, nakarating sa mga Duterte yung paglabas ng warrant of arrest at sila ay nagpunta ng Hong Kong. Deliberately or not, para magtago or umiwas o umiskapo, hindi po natin malalaman hanggat hindi sila bumabalik from that sortie. Another source had said action would take place at Camp Crame and that the PNP would be expected to play a major role. One indication that the arrest warrant was coming, according to a source who was privy to the information, was what appeared to be a consolidation of witnesses at The Hague. The source refused to elaborate. Hindi nga ba? Lately, meron pong mga witnesses galing sa Pilipinas ang nagpupunta sa The Hague para mag-witness. Sabi pa rito, a second source citing reports on the ground said Duterte departed Davao for Manila at past 9 p.m. on Thursday, March 6 via a Philippine Airlines flight which arrived before 11 p.m. at Terminal 2 of the NAIA. Early morning Friday, March 7, Duterte and his entourage headed for Terminal 3 and boarded a CX-91 to flight to Hong Kong. A report by The Standard in Hong Kong on March 8 confirmed
Duterte's arrival in what is known as a special administrative region of China. The Standard said that Duterte was spotted in Causeway Bay Saturday afternoon at the Lee Theater Plaza in particular, accompanied by 10 people, including bodyguards. He was seen using an escalator leading to the area's restaurants, sabi pa ng The Standard. Members of Duterte's entourage included former First Lady Hanilet Avancenia, former Executive Secretary Salvador Medialdea, former National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo, former PNP Intelligence Director Nelson Kinsay, and former Davao Region Police Chief Brigadier General Fillmore Escobar. Kinsay and Escobar were accompanied by their wives, PNP ground sources said. Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel, was cited in a report as saying that Duterte flew to Hong Kong to thank overseas Filipino workers on Sunday, March 9 for their support and not for anything else. Siyempre, kapag si Salvador Panelo ang nagsalita, kalahati po ng kanyang sasabihin ay fake news. Maniniwala ba tayo na ang ipinunta ni Duterte sa Hong Kong ay para pasalamatan ang ating OFWs sa kanilang suporta at wala nang iba? Sabi ko sa inyo ang mga DDS na ang maniniwala sa balita ni Salvador Panelo. O baka nga naman talagang coincidence lang na nung nabalitaan nila 2 weeks ago pa na ilalabas na yung warrant of arrest ni Rodrigo Duterte na sinasabing kasama si Sara Duterte, sila ay nagplano ng isang pasasalamat rally sa mga OFWs sa Hong Kong. So kung ang ibig sabihin ni Salvador Panelo ay para pasalamatan ang ating mga OFWs, baka nga naman ang pangangampanya para sa kanilang mga kandidato ay hindi kasama rito. Dahil mahahalata nga naman, kung bigla silang mangangampanya, bakit ni isang senatoriable ay hindi nila isinama? Tuloy ko, previously, government officials led by Executive Secretary Lucas Bersamin said that if the ICC moves and courses the warrant through the International Criminal Police Organization or Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request. So kahit na sinasabi ni President Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at hindi siya makikialam pag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, dahil ang paniniwala ng marami, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero dahil tayo ay miyembro ng Interpol, no choice po si President Bongbong Marcos kung hindi makipagtulungan sa Interpol. In November 2024, when Duterte appeared before a House of Representatives mega panel that was also investigating extrajudicial killings and the war on drugs, the former president dared the ICC to hurry up and declared with bombast, if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Yun na nga ang sinabi ni Duterte dun sa hearing. Nagmamayabang pa siya. Hinamon ang ICC, bilisan ninyo, kung pwede lang, pumunta kayo rito, umpisahan nyo ang investigasyon, bukas na bukas din. Sabi pa niya, this issue has been left hanging for many years. Baka mamatay ako, hindi na nila ako imbestiga. Dahil nga, Duterte appeared to have been wicked physically in his recent public appearances in campaign sorties and rallies. Although may mga nagsasabi pa rin, Rappler yan fake news din naman yan Wala bang mainstream media ang magre-report nito? Well, kanina pong umaga, galing sa ABS-CBN, amid rumors of ICC warrant for Duterte, Palace again promises cooperation if issued. Ayan na talaga, galing na po sa ABS-CBN na nangako ang palasyo ng kooperasyon with the Interpol kapag inilabas na yung warrant of arrest. The Palace on Sunday again assured cooperation from the government through Interpol
if the International Criminal Court issues a warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. Rumors are swirling that the ICC has already issued an arrest order for Duterte, who faces a possible crime against humanity charge for his brutal anti-narcotics campaign while president and for extrajudicial killings in Davao City when he was mayor there. Ito pong balita ng pag-issue ng warrant of arrest was acknowledged by Palace Press Officer Claire Castro, pero sinabi niya na she could not comment on it yet. Although sinabi ni Claire Castro that a whole departure order would follow if a warrant of arrest is issued, naunahan na silang umalis ng mga Duterte. While Castro assured the government's cooperation in Duterte's possible arrest, she noted that President Ferdinand Marcos Jr. has insisted that the ICC no longer has jurisdiction in the Philippines after the country left the body in 2019. So yan po ang paninindigan ni President Bongbong Marcos. Pero tulad nga ng sabi natin, wala po siyang magagawa kung hindi ang makipag-cooperate sa Interpol kung padadaanin sa Interpol yung arrest warrant. So ayan, lumalabas na rin po sa mainstream media ang paglabas ng arrest warrant kay Rodrigo Duterte. So hintayin naman po natin, baka naman nagkataon lang or coincidence lang na nagpunta ng Hong Kong si dating Pangulo at ang kanyang anak na si VP Sara Duterte at babalik naman po yan. Dahil si Sara Duterte a-attend ng Araw ng Davao Celebration at siyempre si former President Digong ay para tulungan ang kanyang mga kandidato na mangampanya para sa darating na eleksyon. So, the long wait is over. Kaya meron po tayong kasabihan be careful what you wish for. Yan ang kahilingan ni Rodrigo Duterte nung congressional hearing. Magmadali na ang ICC para siya ay imbestigahan. Kahit na bukas agad, yun po yung time ng congressional hearing. At yung bukas na yun, inabot man ng buwan, ay maisasakatuparan na po. So this time, totoo na kaya itong balitang ito? Finally, aarestohin na rin si former President Rodrigo Duterte? At kasama na kaya si Vice President Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.